pati pala si Secretary Harry Roque naipakontem at naipakulong pa na sa Kongreso. Napalitaan niyo ba yun? Hindi yata siya nakulong. Nakikinig ako eh. Oho. Parang sabi, kinontempo, 24 hours atang... Hindi, parang yung huling dinig ko, palagay ko, yun ang pinaka nangyari. Naging final, okay? E de, ikukulong siya ng 24 hours. Opo. Huwag muna natin pag-usapan kung tama yun o hindi. Opo, basta yun po. Yun sa punto na yun. Ang pinag-uusapan natin kung nakulong o hindi. Opo. Oho. E de, ang sabi ni Chairman Barbers, isa yung pinakapinunong chairman, 4 na chairman yun eh. Opo, dangerous drugs. Opo. Dangerous drugs, public accounts, Human public rights. order, human rights. Yes po, oo. Pero napag-usapan nila na ang lead committee na mag-chair si Kong Barbers. Kong Ace Barbers. Yes po. Okay, so sabi niya, sige, sabi niya, gayong napagbutuhan na natin na bibigyan natin ng detention period si Opo. Atty. Roque. Opo. 24 hours ang pagkakulong. Opo. E di yun ang kanyang pasya. Nag-motion for reconsideration ngayon. May nag-motion. Okay. Si Atty. Harry mismo. Si Harry Roque. Oo. Tama naman yun dahil may karapatan naman siyang magpa-reconsider nung hatol na ibinigay sa kanya. Ngayon, pag-usapan natin. Talaga bang dapat siyang makontempt? Yan ang siguro yung dapat nating pag-usapan, Jen. Natawa nga ako, Kong, kasi yung dating nire-represent niya na grupo, yun pa mismo nagpa-contempt sa kanya, yung Kabayan Party List. Si Kong Ron. Si Atty. Roque kasi, nagsilbering congressman sa ilalim ng Kabayan Party List. Kabayan Party List. Kasama niya si Congressman Ron Salo. Ron Salo, yung dalawang yun, magkabati dati. Opo, tama kayo. Kasi si Harry Roque, estudyante niya si Kong Ron Salo. Ron Salo. Bukod sa inaanak pa niya yata yun. Ganon. O di, magkasama sila sa iisang party list, ano? Opo. Sa hindi may paliliwanag na dahilan. Sila lang nakakaalam. Sila lang naman nakakaalam kung ba't sila naghiwalay. Tama po. Ayun nga, naghiwalay nga yung dalawa. Ayun. Ngayon, nakita ko nga siya, ang mismong nag-motion ng contempt order kay Harry Roque ay si Kong Ronzalo. Opo. Ayan. Pareho ko namang kaibigan yan dyan eh. Tama po. Ngayon, i-analyze natin. Ang pinagmulan kasi noon, alam mo ba yun? Opo, napakinggan ko. Nasa Bacolor kami noon, hindi ko alam kung anong date na yun eh. August 16 yata yun, Jen. Isa sa mga resource persons ay si Atty. Roque. Ngayon, parang nagpadala yata ng excuse letter sa Quad Committee Secretary na hindi siya makadadalo sapagkat yung araw na yun nag-conflict sa isang hearing niya. Sa Maynila po. Sa isang RTC sa Maynila. Yes, chinek ata doon. Nagkaroon ng certificate, nag-issue ng certification yung RTC na binanggit ni Atty. Roque na siya merong hearing. Wala naman daw. So, negative. Wala pala siyang hearing. Yun ata yung pinagmulan. Sabi niya ganun, sabi ni... nagsimula sa ibang issue eh. Pagkatapos umabot nga doon sa kadahilanan na ipinakikita ni Kong Salo na nagsinungaling si Harry Roque. Narinig ko naman yung paliwanag. Narinig mo siguro, di ba? Yes po. Ano ba sabi niya? Sabi niya, nagkaroon lang anya ng conflict. Akala ko kasi anya, walang hearing ang Kongreso ng Biyernes. Nagkataon pala, Biyernes pala, kaya inisip niya ay hindi Friday yung pagdinig ng Quadcom, Kong. At nagkaroon nga rin ng conflict doon sa kanyang nauna pang schedule. Yung parang sa dinig ko, yung schedule niya nga, Huwebes yata yun eh. Huwebes naman yung di ba? Opo, yung hearing. Hindi, Biyernes yung hearing. Tama. Ngayon, ang pagkakaakala niya raw, kasi nga naging congressman yan, wala naman kami talagang pasok pagka Biyernes. Pagka Friday po. So, inisip niya na baka Huwebes yun. At yung Huwebes na yun, ang magkakakonflict dun sa kanyang hearing. So, naipagkamali niya. Sabi naman niya, ang maganda sa kanya, ang sinabi niya, nag-apologize siya, Jen. Ayun, humingi na po. I apologize, Your Honor. I think it was an honest mistake. Doon sa punto na yon, kung honest mistake yun, ako pwede kong
pwede ko siyang katigan doon dyan eh. Okay. Pwedeng mapaniwala niya ako doon. Alam mo kung bakit? Opo. Lalong-lalo na sa isang abogado na tinatawag na single practitioner. Yung wala kang bupete, wala Opo, kang... mag-isa lang siya. Halimbawa, sa ngayon, alam ko, nag-iisa lang siya, di ba? Opo. So, parang ako noon, nung bata-bata tayo dyan. Solo. Oo. Solo. Tayo yung gumagawa ng pleading, tayo yung Pati schedule, tayo lahat. nagpa-file ng gagawa ka ng pleading, ikaw magpa-file kung minsan naman dahil kulang ka sa panahon, ipapa-file mo sa pagitan ng korte, Opo. ay sa pagitan ng postal office. Papadala. Ako pa yung magano sa postal. Pagpupunta ka sa korte, ako yung driver. So, ako na yung driver, ako pa yung talagang mahirap 'yon. Totoo So, po. nagkakaroon talaga ng pagkakataon na magkamali ka sa scheduling eh. Lalong-lalo na kung pare-parehong nangangailangan ng pagdinig yung lahat ng kasong inahawakan mo. Nangyayari talaga na nakukumpuse ka sa nagkakaroon ng yung schedule. ng schedule. Kaya maring nagkamali siya doon. Opo. Ngayon, ang malinaw dito, nag-apologize siya at sinabi niya it was an honest mistake. Okay. So, yun siguro yung dapat na pinroses nila dyan. Humingi ng dispensa. Opo. So, paghingi mo ng dispensa at pagkatapos nandun siya, pinresenta niya yung sarili niya, para sa akin, nawala yung elemento ng disrespect. Ibig sabihin, Opo. iginalang pa rin niya yung Kongreso, yung mga komite. Opo. Kaya lang, iba yung pananaw nung nakararami na parang sa tingin nga siguro ng iba na observers. Opo. Teka mo na, masyado naman yatang inipit yung tao, di ba? Ngayon, may nagsabi pa nga, si Congressman Dasa. Paul Dasa. Pinilit ni Congressman Dasa na sabihin Northern Samar. Opo. Bigyan naman natin na ng konting parang kaluwagan. Ng leeway. Dahil Opo. siya naman ay naging kasama natin na miyembro ng Kamara. Kamara. Opo. Sumagot yung kaibigan natin, si Kong Paduano. Ba, hindi ka po pwede yan. Si Governor Mamba, kasama rin natin dito. Oo nga naman. Pero pinatawan pa rin natin siya ng contempt. So kapag hindi rin natin pinatawan ng contempt ito, parang namimili tayo. Tama. Pwede may punto din naman. Opo. Pero nakalimutan naman ni Kong Paduano. Iba naman ang kaso ni Kong Mamba. Kong Mamba. Ni Governor Mamba. Opo. Si Governor Mamba, binigyan namin siya ng anong tawag dito? Basta merong inisyu yung komite. Binigyan nyo ng pagkakataon para sagutin mo itong nag-issue ng show cause order. Opo. Ang komite. Hindi niya sinagot. At nung sinagot niya, napilitan na lang kung hindi pa siya talaga kinuha ng Sergeant at Arms. Sabi niya, pasensya na po. Doon lang siya humihingi ng pasensya. Ngunit, malinaw na malinaw, hindi niya sinagot yung show cause order sapagkat ang kanyang katwiran, yung kanyang chief of staff, hindi binigay sa kanya. At kailangan munang ang chief of staff ang makatingin doon bago siya. Samantalang sa programa niya, binabanggit niya na alam niya yung show cause order. Opo. So, sa mga tweets, sa panig ni Governor Mamba, meron talagang deliberate na hindi pagsagot doon sa show cause order. Hindi talaga. Kaya napilitan ngang pumunta yung Kaya napilitan pumunta yung Sergeant at Arms, may kasamang mga pulis sa Kapitolyo. Na talagang kunin siya, dalhin sa House of Representatives. Hindi naman yun ang kaso ni Harry Roque. Siya naman nagpunta talaga. Kaya sa tingin ko, malayo naman yung kondisyon na akma kay Governor Mamba na dating kasama namin. At ito kay Harry Roque. Doon sa punto na tumitira si Harry Roque kanya, minamalay niya yung Congress. Alam mo, dalawa yung katauhan ni Harry Roque. Isang abogado at saka isang masasabi nating broadcast journalist. Meron siyang sa radyo eh. Totoo, may programa din pag nasa radyo siya, ginagamit niya yung karapatan niya na bilang broadcaster. Bilang broadcaster.
sa ilalim ng karapatan magpahayag. Opo. So, yan ang ginagamit niya. Pero pag nandun naman siya sa Law Kongreso, practice niya. hindi naman niya minamalay ng House of Representatives Ayun. bilang isang institution. Maaring may binanggit siya ng mga ilang members, pero yung mga miyembro, hindi yun ang kumakatawan sa institution. Oho. Ang institution as a whole, ay dapat igalang yon. Totoo. Ngayon, kung may binatikos na member, ibang usapan yon. Ayun. Oho. So, hindi po siya nakulong pala ng 24 oras. Na, Palagay ko hindi pa, Mukhang sapagkat hindi. ang Oho. sabi ni Chairman Barber, kailangan nating pagbutuhan uli ito. Yung Ayun. kanyang motion for reconsideration. Nung magbubutuhan na, wala na yatang quorum. So, magkumotion na ng quorum.